Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dating DILG Secretary Benhur Abalos, Chavit Singson at ilan pang kilalang personalidad nag-file na ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Utak sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Pampanga, tukoy na ng PNP. Presyo ng diesel at kerosene tataas bukas, pero gasolina walang magiging paggalaw. Sa MBC TV correspondents, away magkapatid na uwi sa pananaksak, isa patay sa Santo Tomas, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Lasal binasag ang perfect run ng UP, nakuha ang top spot. At sa Showbiz Spotted, Bini at Eunice kabilang sa 12 Rising Girl Groups to Know ng Grammys. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang mga sospek sa pananambang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Base sa ulat, hired killers lamang ang bumaril sa mga biktima. Bagamat maganda ang takbo ng investigasyon ng Central Luzon Police Regional Office, hindi pa nila maaaring isapubliko ang motibo sa krimen dahil hindi pa naaaresto ang mga naturang suspek. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Tukoy na ng pulisya kung sino ang mga nasa likod ng pananambang sa mag-asawang negosyante sa Mexico, Pampanga. Ito ang isinalaysay ni Central Luzon Police Regional Office Director General Rodrigo Maranan kina Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2. Ayon kay Maranan, maganda ang takbo ng kanilang investigasyon pero hindi pa nila maaaring isapubliko ang motibo sa krimen dahil hindi pa naaaresto ang mga suspect. Paglilinaw pa nito, hired killers lamang ang bumaril sa mga biktimang sina Arvin Dairit Lulu at Lerma Wahe Lulu. Tiniyak naman ni Maranan na sa lalong madaling panahon ay maaaresto na ang mga suspect kabilang ang mastermind sa naturang krimen. The soonest possible time, at inaayos na lang natin yung mga ebidensya kasi meron tayong mga eyewitnesses at buo naman nabuo naman ng mga investigador yung mga circumstances. Kaya inaayos na lang natin kumbaga sana para mga 80% na tayong tapos dito. Samantala, ligtas at nasa pangangalaga na ng malalapit na kamag-anak ng mga biktima ang anak nilang menor de edad na nasa loob mismo ng sasakyan nang mangyari ang krimen. Sa investigasyon, sakay ng itim na Hilux sa mga biktima ng dikitan ito ng riding in tandem, saka sila pinaulanan ng bala dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang kilalang personalidad naman ang dumagsa sa tanggapan ng Commission on Election o sa Tent City ito sa The Manila Hotel para maghain ng kandidatura sa pagkasenador. Ilang araw po bago ang deadline. Bukas na ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Kaugnay niyan ating alamin ng mga kaganapan dyan po sa Tent City sa The Manila Hotel sa ulat ni Boy Gonzales. Boy. Ang kanyang kandidatura bilang senador, si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Sinamahan siya ng kanyang pamilya kabilang na si Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. Bibit ni Abalos ang kanyang track record bilang abogado, dating alkalde at membro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinagmalaki rin niya ang kanyang mga nagawa sa DILG o Department of Interior and Local Government, kabilang na dito ang paglaban sa krimen, droga, korupsyon at paghahanap sa mga wanted person. Bilang alkalde, napataas ni Abalos ang ekonomiya
ng Mandaluyong City at binansagan na Tiger City sa buong bansa. Marami ding mga parangal at pakilala ang natanggap ng lungsod sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ng aking certificate of candidacy being signed up po. Sino po sir kapalit po ninyo? Sa ngayon po ay malamang po ay muna pansamantala pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po. Naghain na rin ng COC si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na tatakbo naman bilang independent senator kung saan sinabi niya na manalo o matalo man ay handa siyang pondohan ang mga transport group para makakuha ng mga modernong jeep. Gayun pa ni Singson kahit pa malugi ay wala siyang magiging problema para makatulong sa mga transport group. Bukod sa Magnificent Seven, nakausap na rin daw ni Singson ang dalawa pang transport group na hindi pabor sa isinasagawang PUB Modernization Program at handa niya itong tulungan. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi ko ba kayo malulugi ko? Lugi. Malulugi ako ron. Hindi ako balik malugi basta para sa masa, para sa ating bansa. Sinabi naman ni aspirant Senator Ariel Querubin na siya ay suportado ng National Party. Nationalist Party, ngunit tatakbo bilang independent sa lahat ng political party. Sabi niya, siya ay nagpasyang tumakbo muli sa senador o sa Senado para ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sabi niya, bilang isang retiradong Marines, hindi niya kayang nakaupo, nanonood na lamang habang paulit-ulit na inaapi sa West Philippine Sea. Din pa ni Querubin, protektahan, ipaglaban ang ating karapatan para sa seguridad at kakinabukasan. Sinamahan at sinuportahan siya ni Baguio Mayor Benjamin Magalong sa kanyang paghahain ng COC. Ang swelo ko lang noon pwede naman pala tayong manalo noon. No? I was considered winnable. Going back to your question, alam nyo yung pipirmahan na lang o napirmahan na self-reliant defense posture program natin. That's a welcome development. Kasi ito magbibigay sa atin, no? Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Tent City sa The Manila Hotel, Boy Gonzales. Kasunod ng anunsyo na muling maghahain ng COC si dismissed Mayor Alice Guo, hinimok ng mga mambabatas ang Commission on Elections na kumilos na para i-disqualify ang dating alkalde. Katwiran nila ang planong pagkandidato ni Guo ay marka lamang ng patuloy na paglapastangan sa mga batas ng bansa dahil kita naman na wala pa ring tigil ang panloloko ng dating mayor sa taong bayan kahit na nasa loob na siya ng kulungan. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Pinakikilos ang Commission on Election o COMELEC upang tuluyan ang i-disqualify si dismissed Mayor Go Huaping alias Alice Go na muling kumandidato bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ang muling pagkandidato ni Go ay patuloy na paglapastangan sa mga batas ng bansa. Mismong ang COMELEC ang nag-aproba sa rekomendasyon ng kanilang Law Department na kasuhan si Go dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Sabi ni Gatchalian, malinaw ang mga natuklasang ebidensya na nagtugma ang fingerprints ni Alice Go at Go Huaping. Hindi rin totoo na ipinanganak siya sa farm sa Tarlac dahil ipinanganak siya sa Fujian Province, China at ang kanyang ina ay si Lin Wenyi. Malinaw umunong hindi maaring kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno ang isang dayuhan. Para naman kay Senador Risa Hontiveros, wala pa ring tigil ang panloloko ni Alice Go sa taong bayan kahit na nasa loob na siya ng kulungan. Isang kaso ng material misrepresentation kung sa kanyang Certificate of Candidacy ay muling ilalagay na siya isang Pilipino. Sabi ni Hontiveros, madadagdagan ang kasong perjury ang kakarapin ni Go dahil kanyang panunumpa ng nasabing dokumento.
Una na ito inanunsyo ng kanyang abogado na si Attorney Stephen David na muling maghahain ng COC-SIGO bago matapos ang deadline bukas. Bukas din nakatakda ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na kinasasangkutan ni Go sa Bamban, Tarlac, kasama si Mayor Liseldo Dong Kalugay ng Suwal, Pangasinan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bad news naman sa mga motorista. Asahan na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, Oktubre 8. Sa magkakahiwalay na abiso, 1 peso and 20 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 70 centavos naman sa kerosene. Habang sa gasolina ay walang magiging paggalaw sa presyo nito. Una rito sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na kabilang sa nakaapekto ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan matapos ang missile attack ng Iran sa Israel. Sa muling paghaharap ng University of the Philippines at De La Salle University, ipinamalas pa rin ng Green Archers ang kanilang champion spirit matapos muling talunin ang Fighting Maroons. With a score of 68-56, hindi na hinayaan pa ng Green Archers na makuha ng Fighting Maroons ang 7-0 record at ipatikim rito ang una nilang pagkatalo. Tinapos ng defending champions ang first round ng UAAP Season 87 Men's Basketball bilang number 1 team. You're safe today. We were just very happy on how things turned out. We know it's going to be a grind out game. We know that it will be a game of runs. Alam naman namin lahat what UP can do, what they're capable of doing, and we're just happy that all the players responded. Smooth run ang ipinakita ng DLSU sa half game, dahilan para tambakan ng 20 points ang UP. Sa pagsisimula naman ng second half, naging matumalang puntos para sa Green Archers at nakabawi ang Fighting Maroons with a massive 27-7 blast para maitabla ang punto sa 42 sa natitirang 2 minuto ng third quarter. Sa gitna rin ng parehong quarter, nagkaroon naman ng sagutan at nagkainitan ng coaching staffs ng dalawang koponan. Emotions na nadala lang naman tayo lahat and I think it was pacified well, hopefully. So, yeah. It's part of the game. Samantala sa kabila ng turnovers at missed shots, hindi naman nagpatinag ang Green Archers at naibalik ang kalamangan mula sa team effort mula sa layup ni Lian Ramiro na sinundan ng back-to-back shots ni Kevin Kiambao na nakapagtala ng 20 points in total. No more tilts at nagpatuloy pa ang puntos ng Lasal sa tulong rin ni Joshua David with 14 points, JC Makalalag na nakapagtala ng 7 markers at ni Ramiro, Erla Badam, and Voris Marasigan with 5 points in the game. Stick lang sa system, sinacrifice yung role namin ng bawat isa, and then believe na kaya namin lahat ng team dahil ayun nga, pinagtrabahuan namin to na ilang buwan eh. So, ayun, confident kami na kaya namin silang talunin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. South Korean President Yoon Suk Yeol nasa Malacanang para sa bilateral meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Catholic Bishop Conference of the Philippines President Pablo Virgilio David itinalaga namang kardinal ni Pope Francis. Sa MBC TV Sports, San Miguel Beermen abante sa semifinals matapos talunin ang Converge. At sa Showbiz Spotted, Chris Aquino, tinawag na fake news ang kanya umanong pagpapakasal sa doktor na boyfriend. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iniangat na sa strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Yan ang kabilang sa mga tinalakay sa bilateral meeting
nina South Korean President Yoon Suk-yeol at Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nakalatag naman ang sunod-sunod na pagtitipon ng dalawang lider ng bansa ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ang iba pang detalye sa report ni Ms. Leth Narciso. Pinalakas at iniangat sa strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Ginawa ito sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk-yeol sa Malacanang. Sa bilateral meeting sa palasyo, sinabi ng Pangulo na sa patuloy na paglawak ng relasyon ng dalawang bansa, nananatiling masigla ang kooperasyon sa depensa, seguridad, maritime, kalakalan at people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulong Marcos, sa harap ng mas komplikadong geopolitical environment, kailangang magtulungan para makamit ang kasaganahan at maitaguyod ang rules-based order alinsunod sa international law. As the geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award. Umaasa naman ang South Korean leader na ang kanyang pagbisita sa Pilipinas ay magsisilbing oportunidad para mapaigting pa ang kooperasyon sa kalakalan, ekonomiya at gayon din sa seguridad, digital technology at enerhiya. 확장되기 바랍니다. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such as security, digital technology, and energy. Ngayong tanghali ay isang salo-salo ang inihanda sa Malacanang para kay President Yoon at kanyang delegasyon. Mamaya naman ay muling magkakasama ang dalawang leader sa Philippines-Korea Business Forum na gaganapin sa Manila Hotel. Ang pagbisita ni President Yoon ay kasabay rin ng 75th anniversary ng pagkakatatag ng diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantalang malakas ang kumpiyansa ng Kamara na matatamo ang pinakamababang level ng inflation bago matapos ang taong 2024. Ito ay matapos maitala ang pinakamababang inflation rate sa bansa sa nakalipas na 4 na taon. Ayon sa isang kongresista, katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kamara sa layunin na gawing abot kaya ang presyo ng pagkain at maiwasan ang pagsasamantala. Narito ang buong detalye sa ulat ni Manang Milky Rigunan. Patuloy na maging katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kamara sa pagtiyak na mayroong sapat na supply ng abot kayang pagkain para sa mga Pilipino. Reaksyon to ni House Speaker Martin Romualdez sa report ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation rate ng bansa noong September sa 1.9% mula sa 3.3% noong Agosto at 4.4% noong Hulyo. Ang naitalang inflation rate noong nakaraang buwan ang pinakamababa sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay Romualdez, ang intervention measures ng gobyerno ang nagdulot ng positibong resulta. Tinukoy ni Romualdez ang naging desisyon ni Pangulong Marcos na ibaba ang taripa sa imported rice mula 35% ay ginawa na lamang itong 15% bukod pa ang direktang pagbebenta ng murang bigas ng gobyerno sa publiko sa pamagitan naman ng mga kadiwa stores. Umasa si Romualdez na magpapatuloy ang pagbagal ng inflation rate o maitala ito sa pinakamababang level bago matapos ang taon. Una rito bumuo ng joint panel ang Kamara na kinabibilangan ng 5 komite para tutukan ang paglaban ng mga ahensya ng gobyerno sa smuggling, hoarding at price manipulation. Dagdag pa ni Romualdez, babantayan ng Quintacom ang pagpapatupad ng bagong nilagdaang Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon sa House Speaker, pangunahing layunin kaya pinagtibay ng Kamara ang batas para gawing mas abot kaya ang presyo ng pagkain at maiwasan ang pagsasamantala. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumarga naman ngayong araw ang Bakuna Eskwela o ang nationwide vaccination program sa mga paaralan ng Department of Health o DOH. Ayon kay Health Promotion Bureau Head Dr. Rominic Madumba,
Layo ng programa na mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa vaccine-preventable diseases tulad ng tigdas, rubella, cervical cancer, tetanus at diphtheria. Sisimulan ang programa sa mga estudyante sa pampublikong paaralan sa grades 1, 4 at 7 sa buong bansa. Gayunman, paglilinaw ng opisyal, hindi mandatory ang pagbabakuna at may bibigay na form sa mga magulang kung payag silang mabakunahan ang kanilang mga anak. Sa iba pang mga balita, nakasama si Caloocan Bishop at CBCP President Virgilio David sa 21 napili ni Pope Francis na maging bagong kardinal ng Simbahang Katolika. Inanunsyo ni Pope Francis ang pangalan ng mga bagong kardinal sa misa sa Vatican. Isasagawa naman ang installation ng mga bagong kardinal sa December 8 bago ang pagbubukas ng Jubilee Year ng 2025. Mula sa pagiging auxiliary bishop ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ay naging obispo na sa Diocese of Caloocan si David noong 2016. Ang 65-year-old na si Bishop David ay pang-10 na sa mga Pilipino na naging kardinal. Sa ating pong ulat panahon, binabantayan na ng Pag-asa ang isang low-pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend. Muli itong namataan sa layong 145 kilometro kanluran ng Coron, Palawan at kumikilos sa direksyong Pahilaga sa bilis na 45 km kada oras. Sa pagtaya ng Weather Bureau, nananatiling mababa ang tsansa nito na lumakas bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. May binabantayan din na tropical depression na higit 2,000 namang kilometro ang layo sa labas ng PAR. Ngunit hindi ito nakikitang lalapit sa bansa, ay sa halip ay kikilos pahilaga. Samantala, pinag-iingat naman ang ating mga kababayan sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Batangas, Quezon Province, Laguna, Rizal, Mimaropa at Bicol Region. Bunsod ng sani-pwersang epekto ng low pressure area at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulat na papawirin na may tsansa ng pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa Northern at Central Luzon dahil sa easterlies. At dahil naman sa ITCZ, parehas na panahon din ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Agad pinabulaan na ni Queen of All Media Kris Aquino ang chismis tungkol sa kanila umanong super private wedding ng kanyang doktor na boyfriend. Ang reaksyon ng aktres sa tinawag nitong fake news tutukan sa Showbiz Report na ito. Walang katotohanan ang kumakalat na chismis tungkol sa umano'y pagpapakasal ni Kris Aquino sa kanyang doktor na boyfriend. Ito ang nilinaw ng Queen of All Media sa pamamagitan ng kanyang kaibigang writer na si Dindo Balares. Batay kasi sa isang post, makikita ang sa isa umanong garden ginanap ang sinasabing super private wedding ni Kris, bagay na tinawag ng aktres na fake news. Say nito, for someone na mayroong asthma at chronic spontaneous urticaria, allergic daw siya sa mga dahon at damuhan. Kung kaya't para bang, ba't naman daw ito pipili ng outdoor venue na punong-puno ng halaman? Sa huli, hirit pa ni Kris, dapat lang niya maniwala ang publiko kung si Balares daw o kung ang isa pa niyang kaibigang si OG Diaz ang nagbigay ng blind item tungkol sa kanya. Magunita na nito lang Setyembre nang umuwi na sa Pilipinas si Kris Aquino para dito ipagpatuloy ang kanyang pagpapagamot matapos ang 2 taong paninirahan sa California. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Mga programa ng Marcos Administration mabisa sa pagtugon sa food inflation ayon sa Department of Agriculture. Para sa MBC TV correspondents, lalaki na sagasaan ng SUV sa Davao City, patay. Sa TNVS, mensahe ng pasasalamat at tila pamamaalam ng isang loyal customer sa kanilang kinalakihang restaurant viral.
Para sa MBC TV Sports, San Miguel Beermen aabante sa semifinals matapos talunin ang Converge. At sa Showbiz Spotted, Bini, Eunice kabilang sa 12 rising girl groups to know na inilabas ng Grammys. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, kaugnay ng pagbaba ng inflation rate na naitala noong Setyembre, ibinahagi ng Department of Agriculture na malaking bahagi nito ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng bigas, na resulta naman ng mga programang ipinatutupad sa ilalim ng Marcos administration. Panigurado naman ng ahensya, makakaasa ang mga consumer sa patuloy pang pagbaba ng bilihin sa mga susunod na buwan. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Rose Babiera. Bumaba ang inflation rate sa bansa sa buwan ng Setyembre. Bunsod ito ng mga programa na inulunsad bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa ilalim ng Marcos administration, ayon sa Department of Agriculture. Base sa datos ng Philippine Statistics Office, bumaba sa 1.9% ang inflation rate noong nakalipas na buwan. Malaki ang ibinaba nito mula sa 3.3% na tala sa buwan na sinundan nito. Ito na ang pinakamababang rate na naitala simula noong Mayo ng taong 2020. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, malaki ang kontribusyon ng pagbaba ng mga presyo ng bigas sa record na ito. Ito ay buhat-aniya ng mga programa na ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang pagbaba ng rice import tariff mula 35% hanggang 15%. Dagdag pa riyan ang Rice for All program ng pamahalaan sa mga Kadiwa Center, kung saan mabibili ang 29 pesos per kilo na bigas. Halos 5 piso itong mas mababa sa mga market prices. Base sa monitoring ng DA, inaasahan pang mas bumaba ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa government intervention. Ayon kay De Mesa, kasalukuyang naglalaro sa 42 hanggang 45 pesos ang presyo ng bawat kilo ng regular at well-milled rice na imported. Target ng DA na mapababa pa ito sa 30 pesos per kilo. Bukod sa intervention ng pamahalaan, ang rice export restriction ng India ay isa rin sa mga salik na nakakaapekto sa patuloy nitong pagbaba. Siniguro naman ng DA na hindi maapektuhan ang presyo ng bigas at ng mga gulay dahil sa pananalasa ng bagyong Julian. Agad din anyang nakatanggap ang ahensya ng direktiba mula sa Pangulo na magpadala ng tulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng pananalasa nito lalo na sa Ilocos Norte. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suportado ng Trabaho Party List ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta for Seafarers. Ayon sa partido, magsisilbi itong dagdag proteksyon para sa mga marino. Bukod dito, hatid pa nito ang dagdag benepisyo at mga programa para sa training, edukasyon at cadetship. Ang iba pang detalye panuurin sa report ni Edniel Parosa. Suportado ng Trabaho Party List ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na isabatas na ang Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta for Seafarers na layong protektahan ng mga marinong Pilipino. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, may tuturing na tagumpay para sa mga marino ang pagpasa sa naturang batas na layong pagandahin hindi lamang ang mga benepisyo kundi pati ang mga programa para sa training, education at cadetship. Paliwanag ng tagapagsalita ng grupo, napapanahon ng pagsasabatas ng Magna Carta ngayong napapaulat ang mga mapanganib na insidente para sa mga kababayan nating naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Para kay Attorney Espiritu, hindi man may alis ang panganib, dobling pasahod naman ang handog ng mga manggagawang marino na sasabak sa hanap buhay na ito. Nangako ang Trabaho Party List na tututukan ito ang pagpapatupad ng batas sapagkat may mga probisyon itong tinututulan naman ng ilang organisasyon. Kasama rito ang pangangailangang mag-post ng execution bond kapag nanalo sa kaso ang marino habang nag-aapil ang ship owner o manning agency. Babantayan ng grupo ang prosesong pagdadaanan ng mga marino upang makapag-claim ng kanilang mga benepisyo. Paliwanag ni Attorney Espiritu, maaaring mahirapan silang makuha ang benepisyo dahil kailangang patunayan na ang mga natamong sakit o sugat ay dulot ng trabaho, kaya't bubuo ang Trabaho Party List ng grupo ng mga abogadong maghahandog ng libreng assistance sa mga apektado.
Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa masayang inuman hanggang sa nauwi sa saksakan. Yan ay matapos nauwi sa pagtatalo ang away ng magkakapatid sa Santo Tomas, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, mula sa iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Away magkapatid na uwi sa pananaksak, isang patay sa Santo Tomas, Pangasinan. Nagsimula sa masayang inuman ng magkapatid na sila Roberto Garcia, 51 anyos at Claudio Garcia, 41 anyos, kapwa magsasakat mga residente ng Barangay Santo Domingo, Santo Tomas, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Benito Peralta Jr., alas 12:20 ng madaling araw naganap ang krimen sa harapan ng bahay ng biktima, kung saan matapos silang makaubos ng ilang bote ng alak ay nagkaroon ng maintang pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak. Mabilis na tumakas ang suspect dahil ang patalim nitong ginamit sa krimen, habang ang biktima na may nadala pa sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Dating alitan at dala ng kalasingan ang nakita ng mga investigador na motibo sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng SUV alas 8:10 ng gabi sa Purok 18, Sitio Lagdik, Barangay Marilog, Marilog District, Davao City. Nakilala ang biktima sa pangalang Jerry Bangkas, 40 anyos, at nakatira sa nabanggit na lugar. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, habang tumatakbo ang SUV patungong Davao City, biglang tumawid sa kalsada ang biktima, kaya siya nasagasaan na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nasa kustodiya na ngayon ng Marilog Police Station ang driver ng SUV na si alias Arnel na posibleng kasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang babae na nagpapahiram ng pera matapos saksakin sa Hacienda Alasigan, Barangay Dos Hermanas, lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Rosemary Guangco, 50 anyos, residente ng nasabing lugar at nagdamo ng 8 tama ng pananaksak na ikinasawi nito. Ayon kay Police Major John Ray Batadlan, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, nakita ng isang minor de edad ang babae o ang biktima na duguan at wala ng buhay. Dagdag pa ni Batadlan, posibleng hinggil sa negosyo ng biktima ang sanhi ng pagpatay o personal ang motibo. Sa ngayon nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Mariing kinukondina ng pamunuan ng Pro-10 ang pagbaril patay kay Police Captain Abdul Kahar Bakarat Armada, Station Commander ng Cogon Police Station 2 sa Cagayan de Oro City. Batay sa police blotter, nasa bahaging Barangay Bulua ang biktima ng pagbabarilin ng riding in tandem na mabilis na tumakas, habang dead on arrival naman pagdating ng ospital ang biktima. Sa public statement mula kay Police Brigadier General Jason D. Guzman, Acting Regional Director ng Police Northern Mindanao, ginagawa umano nila ang lahat upang makilala at mahuli ang mga perpetrators. Nananawagan siya sa publiko para sa mga karagdagang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Naganap ang pamamaril patay nitong Sabado sa isang commercial district ng Cagayan de Oro City at inaasahang may CCTV cam ang nakarecord sa pangyayari na maaaring makatulong sa investigasyon. Inihatid na sa Lanao ang labi ng mga biktima o ng biktima na si Police Captain Abdul Kahar Bakarat Armada. Sa papalapit na final day ng COC filing sa bahaging ito ng Mindanao, nananatiling vigilant ang hanay ng PNP at AFP sa layuning patuloy na maging ligtas at mapayapa ang paghahain ng COCs ng mga kandidato. Para sa MBC TV Network News, ito si Jundi Makutak, RH19, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy naman na hinihikayat ng Department of Health sa Region 8 ang mga magulang na isailalim sa bakuna ang kanilang mga anak sa pagpapatupad ng school-based immunization program. Ngayong buwan ay marangkada ang bakunahan sa mga paaralan. Gayunpaman ayon sa DOH, mahalaga pa rin dito ang konsento pagpayag ng mga magulang at kailangan nasa master list ng DOH ang mga isasailalim sa bakuna.
Ngayong araw ay nilunsad naman ang launching nito sa isang paaralan sa Eastern Visayas. Ngunit bago pa man ang nasabing launching ay nagsimula na ang iba pang mga paaralan sa Region 8 sa kanilang pagpapabakuna. Ang mga bakuna ay laban sa tigdas, rubella, tetanus, diphtheria at HBV. Bagamat may agam-agam at pagkabahala pa rin ng ilan sa mga magulang dahil sa issue ng dingvac siya noon, pero binigyan din ng DOH ng bakunang ibibigay ligtas, epektibo at libre sa mga pampublikong paaralan. Gaganapin ang bakuna sa buong buwan ng Oktubre sa mga pampublikong paaralan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you for 32 years. Magkahalong tuwa at kirot ang naramdaman ng manager sa isang sikat na fast food restaurant nang mabasa ang mensahe ng isang loyal customer na isinulat nito sa resibo. Bukod kasi sa pasasalamat sa kinalakihan niyang restaurant, tila nagpapaalam na ito dito. Ang katotohanan sa kalagayan ng customer, pakinggan sa report ni Rose Babiera. Hindi inaasahan ng isang manager sa isang fast food chain sa Cebu City ang natanggap na mensahe mula sa isang loyal customer sa branch na kanyang pinagtatrabahuhan. Una, nakarating kasi kay Michelle Centurias ang mensahe na nakasulat lamang sa likod ng isang resibo. Ikalawa, nagsimula kasi ang liham sa pagpapasalamat ng customer sa 32 taon na kasama at bahagi ng kanyang paglaki ang restaurant na ito. Ngunit sa bandang huli, tila namamaalam na ito dahil ituwari niya ang huli niyang kain dito. Ibinahagi kasi ng customer na kasalukuyan siyang sumasailalim sa chemotherapy matapos ma-diagnose na siya ay may stage 4 cancer. 3 buwan na lang din aniya ang nalalabi sa kanyang buhay ayon sa kanyang doktor. Kaya sa huling pagkakataon, kumain siya sa kinalakihang restaurant at hindi pinalampas na mapabatid ang pasasalamat rito. Until my next life, pahabol pa nga nito. Bumaha naman ang mensahe ng pag-asa at pagpapaabot ng dasal at panghihikayat para sa customer ang post na ito. Marami ang naniniwala na maaari pa ring mangyari ang imposible at inaasahan ang kanyang paggaling. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpleto na ng San Miguel Beermen ang mga team na maghaharap-harap sa semifinals ng 2024 PBA Governors Cup. Yan ay matapos nitong talunin ng Converge sa Do or Die Game 5 ng quarterfinals kagabi. Ang mga pangyayari ihatid sa atin ni Matchpoint Millie Borja. Aabante na sa semifinals ng 2024 PBA Governors Cup ang San Miguel Beermen. Yan ay matapos nitong talunin ng Converge sa dikdikang laban with 109-105 final score. Pinangunahan ni 8-time MVP Junmar Fajardo ang do-or-die Game 5 sa quarterfinals kagabi with explosive double-double 40 points and 24 rebounds. It's kila coach sa mga teammates ko. Nag-step up kami lahat sa game na to. Kasi alam namin na do or die na to eh. Pag natalo, wala uwi. Tas ayaw pa namin umuwi. Kailangan namin manalo. So yun yung pinakita namin. Laro namin yung lagi kami nire-remind ni coach na laruin yung San Miguel basketball, which is yun yung ginawa namin tonight. So yun. Buti nakuha namin yung panalo. Pero hindi naging madali para sa Beermen ang naturang pagkapanalo dahil matapos makuha ang unang 2 panalo sa Best of 5 series, tuluyan pang pumalag ang Fiver Xers para mapuwersa ang deciding Game 5. Nakalamang pa ang Converge ng 13 puntos pero binura ni The Kraken ang naturang advantage following a 10-0 blast to reach 101-99. With under 3 minutes to play, nagpakawala pa ng triple si Marshall Lassiter at tuluyan na ring sinelyohan ni Fajardo ang kanilang ticket sa semifinals. Makakaharap ng Beermen ang sister team nitong Barangay Ginebra San Miguel sa Game 1 ng Best of 7 semifinal series sa Miyerkules. Habang tapat ang rain or shine na talk and text naman ang matutunghayan sa kaparehong araw rin. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
May inilabas na listahan ng 12 rising girl groups to know ang prestigyosong Grammy Awards. At kabilang sa mga ito, walang iba kundi ang pantropiko at salamin-salamin hitmakers na BINI. Habang pasok din dito ang K-pop group Eunice na kinabibilangan ng 2 Pinoy artists. Narito ang showbiz report ni Angelica Cosme. Talaga nga namang hashtag world domination ang atake ng Nation's girl group BINI. Ang Cherry on Top hitmakers kasi pasok sa listahan ng 12 rising girl groups tinona ng prestihiyosong Grammy Awards. Dito, ibinida ang achievement ng grupo na binubuo ni Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena bilang kauna-unahang Filipino act na nakapasok sa Top Artist Global Chart ng Spotify. Gayon din nang mapabilang ito sa performers ng bigating K-Con Festival sa South Korea. Habang inilarawan naman ng Pinoy Pop o P-Pop bilang isa sa mga fastest growing music market. Pero bukod sa BINI, pasok din sa 12 rising girl groups tinonaw ng Grammys ang Eunice na kinabibilangan ni Alicia Farmisano at Jelly Danka, mga Filipino idol na gumagawa rin ng pangalan sa K-pop industry. Last March, opisyal na nag-debut ang kanilang grupo matapos mabuo sa Korean survival reality show na Universe Ticket. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. At syempre partner, bago lang din tayo magtapos, ilang araw na nga lang ba bago mag-Pasko. Ayan, naka-flash na sa screen. Meron na lang tayong 79 days, Wow. 79 na araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Martes para sa mga balita makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.